Panginoong Diyos, Ikaw ang kumikilos sa bawat taong may mabuting kalooban, anuman ang relihiyon na kanyang kinabibilangan. Sa taimtim na pananalangin, kaming lahat ay nagnanais makadulog sa iyo, kahit alam naming mas totoo ang aming pagsamba kapag kami nagiging mas makatao at mapagmalasakit sa aming mga kapwa-tao, lalo na sa mga kapuspalad. Sa panahong ito ng salot na dulot ng coronavirus, pagkaisahin mo po kaming lahat upang aming mapagtagumpayan ang matinding pagsubok na aming pinagdaraanan ngayong kasalukuyan. Iligtas mo po kami sa pagkahawa o sa pagiging sanhi ng pagkahawa ng iba. Habang kami nasa aming mga tahanan, hayaan mo pong manariwang muli ang aming pakikitungo sa isa't isa. Alisin mo po sa aming mga puso ang takot at pangamba na dulot ng mga maling impormasyon. Hilumin mo po ang aming pagkabulag na dulot ng mga maling palagay na naglalayo sa amin sa isa't isa. Imulat mo po kami sa kalagayan ng aming kapwa, lalo na ng mga nawalan ng hanap buhay dahil sa lockdown at walang naitabing panggastos o pambili ng pagkain at ng iba pang pangangailangan. Pukawin mo po ang kagandahang loob ng mga may kakayanan na makapagbahagi ng kahit na kaunti. Pagpalain mo po ang mga frontliners sa mga importanteng gawain, lalo na ang mga doktor, mga nurse at iba pang health workers, ang mga tagahatid sundo, mga kawani ng bangko, mga tagapagtinda ng mga produktong pagkain sa palengke at iba pa. Nananalig kami sa iyo dahil alam namin hindi mo kami pababayaan. O Diyos ng pag-ibig na gumagabay sa aming panahon at kasaysayan, Ikaw na nabubuhay at naghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigiw, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tula.
ngayon aming mahal, tampok ng silanganan, patungo sa kaunlaran at kaligayahan. Nasa Kanya ang pangarap, tulong, lakas, pag-unlad ang may nilay, aming perlas ng bayan ngayon bukas. Maynila, oh Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila, oh Maynila, itanggal itong bansa. Maynila, oh Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila, Maynila, oh Maynila, at itanggal itong bansa. Araw po sa ating lahat, ating mga kabarangay, kayo po ay aming inaanyayahan, manood, makiisa sa ating pong unang barangay assembly sa semester na ito para po sa taong 2021. Magandang umaga po sa lahat at sana makinig kayo at makilahok sa aming mga sasabihin para sa inyo lahat. Salamat po at magandang umaga. Hi! Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang akin pong pasasalamat sa binigay niyo pong pagkakataon sa akin upang makapagbigay ng konting mensahe para po sa inyong barangay assembly. Ang pasasalamat ko po sa Barangay 424 na pinamumunuan po ng aking minamahal at ginagalang na Punong Barangay Benjamin Nugid, ganun din ang ating kaibigan, si Sec Esther Roquero, at higit po sa lahat, sa inyo pong lahat na nanonood po ngayon. Alam ko po na ang bawat isa ay nakaramdam po ng konting kalungkutan, marami po ay nawalan ng trabaho, ang marami rin po ay nawalan ng mahal sa buhay, at siguro marahil sobra-sobra pong kalungkutan ang atin pong nararanasan. Ang problema po na kinakaharap ng ating barangay, ng ating pong lungsod, ng ating pong minamahal na bansang Pilipinas, at syempre po ng buong mundo, ay tunay nga po na hindi po talaga siya madali. Kaya gano'n naman din po ang pagmamalasakit at pagmamahal sa atin ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Isko Moreno Dumagoso, at pangalawang punong lungsod, Dr. Vice Hani Lacuna Pangan, na tayo po ay laging mag-face mask, mag-face shield, mag-distancing, magpalakian po tayong maghugas ng kamay. At ngayon po ay marami rin po tayong mga alituntunin na dapat po talaga nating sundin para po sa ating ikabubuti. Lalong-lalo na po, iwasan po natin ang maglalabas, lalo na po kung hindi naman po sobra-sobrang kailangan, upang patuloy po na sa ating pong ginagawang mga measures, no, ang ating pamahalaang lungsod, katuwang po ang ating mga barangayan, ay mas maging madali po para sa kanila ang isang trabaho at ang isang responsibilidad kung tayo po ay nakikipag-cooperate po sa kanila. Alam niyo po, saludo po ako sa barangay nyo dahil alam ko na hindi lang po kayo aktibo upang makita na safe po ang inyo pong nasasakupan. Lalo't higit, alam ko po ang taus-puso niyong malasakit para sa kanila. Kaya ganyan na lang po ang dedikasyon ng bawat isang opisyal ng inyo pong barangay. Ganoon naman din po sa pangalawang parte ng aking pong mensahe,
Gusto ko po kayong encourage. Ano man po ang pinagdadaanan nyo, sobra man po yan kabigat, ibigay lang po natin kay God. Marahil may mga bagay sa isang tao na mahirap gawin, mahirap maunawaan, pero sabi nga, let us always trust God, trust Jesus with all our heart. Dahil siya ay may kapangyarihan upang maunawaan natin ang mga bagay-bagay na sadyang napakahirap talagang intindihin. Alam niyo po, sa ganitong pagkakataon, kahit marami tayong pera, okay, kahit magagaling ang doktor natin, wala talaga tayong ibang matibay na pwedeng takbuhan kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya laging parte po ng aking mensahe sa mga ganitong okasyon ay ang pagpapaalala na ang ating Panginoong Hesus, siya talaga ang ating tagapagligtas. Sa bawat araw, sa bawat oras. Gusto ko po sana kayong ipanalangin para kahit papano kung ano man po ang pinagdadaanan nyo ngayon, maibsan po yung kalungkutan, mapalitan po yan ng bagong hope or pag-asa sa ating puso. Pwede po kayong sumabay at ipapanalangin ko po muna kayo with all my heart. Kahit hindi na po kayo nakapikit, basta naririnig nyo po sa inyong puso ang mensahe ng panalangin. Panginoong Jesus, pinapanalangin ko po ang nasasakupan po ni Tatay Chairman Benjamin Nugid and Council. Ingatan niyo po sila, Lord, sa lahat-lahat ng ginagawa po nilang sakripisyo para po manatili ang pagiging safe ng kanila pong nasasakupan. Pinapanalangin ko rin po ang bawat isa, Lord, na kayo po ang mag-ingat, kayo po ang maging proteksyon nila sa bawat araw, kayo rin po ang maging provision nila sa kanila pong mga pangangailangan. With your heart po, sumunod po kayo. Sabihin niyo lang po, Panginoong Jesus, kailangan kita. Ikaw po ang aking Panginoon at nag-iisang tagapagligtas. Salamat po sa iyong buhay na inalay para sa akin upang makamtan ang isang buhay na ganap dito sa lupa, ganun din in the next life to come. You are my Savior here and in the next life, Lord Jesus. Be my Savior, be my Lord. In Jesus' name that I pray, Amen. May the Lord bless you po. May the Lord keep you. May the Lord makes His face shine upon you. So that being a person that is so blessed, in return, kayo naman po ang magbe-bless sa iba. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa akin o pagkakataon upang makapagbigay ng isang mensahe ng paalala sa bawat isa sa atin para maging mas madali ang ating buhay. Sundin po natin ang mga alituntunin na binibigay ng pamahalaan na pinatutupad ng bawat baranggayan upang maging madali para sa inyo, maging madali para sa pamahalaan, hindi lang po masugpo, lalo't higit, mas lalong maging magaan ang pandemya na kinakaharap natin is maging posible ang ating ipinapanalangin na matapos na po ito. Muli, mula po sa ating minamahal na punong lungsod, Mayor Isko Moreno Domagoso, sa ating pangalawang punong lungsod, Dr. Hani Lacunapangan, kasama po ang buong Konseho ng Maynila, ang aming pong taus-pusong pagpaparating sa inyo ng pagmamahal. Ayan, sincere po kami, and we are expressing it to you. Siyempre, alam ko po, katuwang ang inyong minamahal na punong barangay, Benjamin Nugid at ang buong konseho po ng inyong barangayan ay nagmamahal po sa inyo. Muli, love na love po kayo ng Lord. Cast all your cares upon Him because He cares for you. And syempre po, mula po sa inyong lingkod, heart ko din po kayo. Here, sincerely po. Samahan po kayo ng Lord sa bawat araw. Ang kanyang biyaya at ang kanyang habag ay lagi pong sumaatin. Muli po, maraming salamat po, and all of God's best para po
sa inyong lahat. I heart you po. Bye! Hello po! Hello sa mga nanonood ngayon dito sa Barangay Assembly ninyo. Hello po kay Chairman Nugid, sa mga kagawad, Secretary, Treasurer, Lupon, at syempre po sa mga nanonood na constituents ngayon. Kamusta na po kayo? Alam nyo, isang taon na po ang naglipas nung nagsimula po yung COVID dito sa Pilipinas. At andito pa rin tayo sa ganitong kalagayan at lumalala pa po. Dito po sa Sampaloc, ito tayo po ay isa sa mga matataas na numbers ng COVID. Pero gayon pa man, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Kami po, ng mga kasamahan ko sa City Council, kasama si Vice Mayor Honey at Mayor Isko, ginagawa naman po namin ng lahat para makatulong po dito sa ating lungsod. At syempre, gusto ko rin pong pasalamatan ang ating mga barangay officials sa kanilang walang sawang pagtulong din po sa mga constituents po nila. At sana po, huwag po tayong magsawa sa pagsuot natin ng mask, sa paghugas ng kamay, pag-social distance, para po malabanan ang virus na ito. Malapit na po itong matapos. Konting dasal. Sabi nga po sa akin ni Bishop, mahirap daw po kapag the darkest hour is right before dawn. Ibig sabihin, dito po sa mga huhuling panahon tayo pahihirapan bago natin makita ulit ang liwanag. Kaya huwag po tayong mawawalan ng pag-asa, kapit lang po. Andito lang po ang aking opisina, tawagan nyo lang po si Jane or ako at andito lang po kami para sa inyo. Magandang hapon po at mahal na mahal ko po kayo. Mapagpalang araw mga kabarangay, kayo po ay aming inanyayahan at manood, makisa sa aming taunang Barangay Assembly sa first semester nitong 2021 na may temang makialam, makilahok at makisa. At sana po ay makinig kayo at mag-participate dahil po sa aming gagawing ulat ng mga proyekto at aming nagawang proyekto sa aming barangay. Maraming salamat po.
po sa ating mga kabarangay, sa mga nanonood po ngayon sa ating first semester ng Barangay Assembly ngayong taong 2021. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa po ng aking mga kasama sa barangay, sa Panginoong Jesucristo, dahil ito na naman po kami na nagbibigay ulat po sa inyo na nakalipas na 5 buwan. Ako nga po pala si Kagawad Angelito Dula, Committee Chairman ng Basic Services, Committee Chairman on Information and Dissemination, and Committee Chairman on Education. Lathala ko lang po ang mga natulungan po natin, i-report ko lang po sa inyo na may 2 nadagdag po na senior citizen ang natulungan po natin para magkaroon po ng monthly amelioration galing po sa lungsod ng Maynila. Ito po ay kasama natin si President Henry Roquero, ang senior president po natin. Siya po ang naggumagawa ng dokumento. Ako lang naman po ang nag-a-assist dun sa mga dokumento papuntang City Hall po. 17 pong nadagdag po ng mga bagong solo parent at makakatanggap na rin po sila ng bagong ng amelioration fund po galing sa lungsod ng Maynila at isang PWD po ang ating natulungan. Pagdating naman po sa information and dissemination, ating pong inilathala o ibibigay alam sa ating mga kabarangay ang anti-rabies vaccination ni Congressman Maceda. Sa kabuuan, 200 pong aso o pusa ang nabakunahan dito sa ating barangay. Nagkaroon po rin tayo ng pagbibigay alam sa mga educational at medical assistance ni Congressman Maceda. Pagdating naman po sa health and safety protocols, nanguna po tayo sa pagdidisinfect dito sa ating barangay upang makatulong man lang po kahit papano sa buong bansa na makaiwas po sa mga COVID-19. Pagdating po ulit, nanumbalik po yung nakaraang linggo, nakita niyo naman po na sobra po ang pagdagsa at pagdami ng may COVID dito sa ating bansa. Kaya ang ating munisipyo ay nagtala ng curfew hours kung saan o curfew ordinances na kung saan pinangungunahan ni Kagawad Ringo, peace and order, lagi po natin silang sinasamahan sa gabi-gabing pag-duty. Nagsagawa rin po tayo, nagkaroon din po tayo ng inaatinan na 2 drug cases. Nung nakaraan po, meron po isang naatinan sa RTC na drug case, hindi pa rin po tapos yun. Kaya patuloy naman po tayong lumalaban kontra droga dito sa aming barangay. Sa education naman po, pinangungunahan po ni Teacher Nora Cesar, tinutulungan po natin siya sa ngayon po sa pamimigay ng modules, sa feeding po, yan po. Nagpapapiding po ang ating MDSW sa pangunguna ni Madam Repugoso. Feeding po yun. Tapos may meron pong mga gatas po na pinamimigay weekly po. Kasama rin po tayo sa ating mga clean-up drive. Sa mga clean-up drive at mga iba pong mga activities po ng barangay. Hanggang maaari po, sana nga po, lagi tayong malakas para nakakatulong po tayo sa mga kabarangay ko. Yun lamang po at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Barangay Treasurer Rosel Munyala, pansamantalang pumapalit kay Kagawad Erlinda Rosales, Head ng Budget and Appropriation
nag-uulat para sa budget ng barangay para sa taong 2021. Total budget natin ay 4,010,975. Dito po napupunta yung budget. 55% po para sa personal services. Ito po yung honoraria ng tanod, lupon, street sweeper, liaison officer, daycare teacher, tanod XO, chairman, and member. Meron din tayong maintenance and other operating expenses. Ito ay 656,483. Dito naman na kinukuha natin yung traveling expenses ng chairman at treasurer. Training expenses, office supplies, gasoline, other supplies and materials expenses like electrical supplies, water expenses, electricity expenses, extraordinary and miscellaneous expenses, or the other general services, repairs and maintenance, other property, plants and equipment, roads, address, public system, utility bond, insurance fee, insurance of vehicle, membership due, and contribution to organization and donation. C. Capital outlay. Information and communication technology equipment, printer, furnitures and pictures, monoblocks, chairs and tables. Statutory and contractual obligation, 10% of SK Kabataan Fund. Kaso lang, wala tayo ngayong SK. Meron sana tayong pondo na 1,277,518. Next. 20% Barangay Development Fund, 643,687. Other supplies and materials expenses, clean and beautification materials, donation, repairs of maintenance, infrastructure assets, capital outlay power supply system, installation, rehabilitation of street lights, other property, plants and equipment, CCTV camera, 5% of risk reduction and management fund, disaster supplies, drugs and medicines, refill the fire extinguishers, public address system. 1% of Barangay Council for the protection of children, training seminar, capability program, counseling. 5% gender and development, training and seminars din. And donation. 1% elderly and disabled. Ito yung mga 1% na ito para sa ating mga senior citizens saka PWD. Yan ang pinamimigay natin every December. Yun lang po. Yun lang po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kabarangay, lalo-lalo na po sa mga kasama kong sa council, sa pangunguna ni Chairman Benjamin Nugid. Ako po si Mario Rodrigo Alonia, Committee Chairman po ng Peace and Order dito sa ating barangay. May ulat ko po sa inyo na nung nakaraang buwan po, meron po ulit na nahuli. Ayun po ay tinawag po ng ating kabarangay sa kapulisan at binuntahan nga po ng ating mga kapulisan at nahuli po
na nagdodroga. At agad naman po silang pinuri ng ating kapulisan at nilala po sa presinto. Kaya lang po ang masasabi ko lang po, alam niyo naman po ang ating gobyerno ngayon ay mahigpit pagdating sa droga. Kaya nabaga po kami sa ating mga kabarangay na sumunod po tayo at iwasan po natin yung mga pinagbabawal na gamot na yan. Kasi po, wala naman po talagang maibibigay na maganda sa ating katawan. At magkos ay makakagawa po tayo ng mga masasamang gawain dyan pag under po tayo ng drugs. Ang pangalawa po, meron po tayong mga 7 surrendery po. Sila po ay sumuko kay chairman at inano po natin sa kapulisan. Sila po ay rehab. Isang mapayapa at malusog at ligtas na umaga sa ating lahat, mga kabarangay, sa aking kasamahan ng mga kagawad at sa aming punong barangay, Chairman Bert Nogue. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kagawad Dailin, Committee on Health. Nais ko pong ipaalam sa inyo ang aking mga nagawa taong 2021. Noong January 21, 2021, meron kaming MRCA orientation para pabakunahan ang mga chikiting para ligtas at magkakaroon ng karagdagang proteksyon. Ang mga batang binibigyan ay edad 9 na buwan hanggang 59 na buwang taong gulang. February 3, 2021, ginanap sa covered court ang pagbakuna sa mga bata sa pangunguna ni Dr. Francisco Piñas ng Paltok Center. February 10, February 15, February 18, nagkaroon ng house-to-house ang paghatid ng bakuna at bitamina para sa mga bata. Katulong po si Kagawad Lito at ang Paltok Center kasama ang mga Department of Health. March 15, 2021, COVID-19 Vaccine Advocacy at General Malbar Elementary School. Doon hinihikayat po tayo ng Manila Health na magparehistro para magkaroon tayo ng QR code or slot. Kaya inaanyayahan namin po ang mga kamahal namin kabarangay na magparehistro na po tayo. Kung kailan natin gusto magpabakuna, at least meron na tayong slot at meron na tayong nakahandang QR code. Kung meron po tayong karagdagang katanungan, meron po tayo dyan sa tarpaulin natin sa labas ng ating barangay. Mayroon po mga cellphone number dyan ang Department of Health. Kaya po, inaanyayahan namin kasama ni Chairman na lahat ng mga kabarangay natin, makiisa po tayo, tulong-tulong na magparehistro upang sa pagdating ng araw ng vaccine, mayroon na po tayong slot. Marami pong salamat at nais ko pong ipakilala sa atin ang ating barangay health worker na siya magre-report about sa COVID-19 na nangyayari sa ating barangay. Yan lang po at maraming salamat po. Sa ating butihing Mayor, Yorme Francisco Esco Moreno Dumagoso, kagalang-galang Vice Mayor, Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, aming mahal na Kapitan, Barangay Captain Bert Nugie, Police Captain Retired, mga kagawad, mga kabarangay, isang mapagpalang araw. Isang pag-uulat mula sa tanggapan ng kalusugan, Kagawad Dailin Presbitero, tungkol sa COVID-19 para sa second quarter. Nais po namin ipabanggit na tayo ay nakapagtala ng negative 30% para sa naging pasyente natin na nagka-COVID kumpara sa unang quarter report. Yung dating 10,
ay 7 ang naitala ngayon. Ang PUM or person under monitoring din ay bumaba ng 35.29%. Or last quarter report na 17 at ngayon 11. Ang ibig sabihin, may alam na po tayo sa kahalagahan ng paghuhugas, pagdidisinfect ng kamay, nagso-social distancing na po tayo, gumagamit ng face mask at face shield. Ang makabagong panlaban natin sa kalabang hindi nakikita. Mangyari lamang po nating ipagpatuloy upang ang kalabang hindi nakikita ay ating masugpo. Huwag po tayo mag-atubiling magtanong sa barangay hall o sa Paltok Health Center kung may kakaibang nararamdaman kamukha ng lagnat, tuyong ubo, pangangati ng lalamunan, nahihirapang huminga, sipon, pagtatahi, pagnanakit ng katawan, pagkawala o nahihirapang huminga, pagkawala ng pangamoy, pagkawala ng gana ng pagkain. Nais po natin bigyan kayo agad ng impormasyon na kayo ay hindi agad masasabing may COVID hanggat walang resulta ng swab test. Huwag matakot hanggat walang exposure sa taong meron nito. Ang ibig sabihin, hindi ito COVID. Ulitin ko, huwag tayong matakot. Tayo ay kumonsulta sa ating Paltok Health Center o sa ating pribadong doktor. Sa mga nais itanong kung dadalhin sila sa facilities pag nagka-COVID, yes po. Sa utos ng ating Acting City Health Officer, Dr. Arnold M. Pangan, nilagdaan noong Setyembre 29, 2020. Ito lamang po ang mga exempted o hindi dadalhin sa mga facility. Sila po yung mga senior citizen na may comorbidity or immunosuppressed. Ibig sabihin, aside from COVID, may iba pa silang sakit, kamukha ng diabetes, sakit sa puso, at iba pa. Breastfeeding mother, physical handicap, or post-stroke patient, immunocompromised individual, and people with special needs. Kukunin po ng facility ang mga pasyente hindi po nasama sa nabanggit upang sila ay gumaling at hindi na makahawa pa. Itong Pebrero 2021, nagkaroon ng karagdagang bakuna para sa measles at rogelia. Tinawag po ito ng MRCA. Nagpapasalamat po ang pamunuan ng barangay sa inyong pakikisa dahil natulungan natin ang lungsod na makamit ang 101% sa dami ng batang nagpabakuna at nagpadagdag bakuna para sa tigdas at tigdas hangin. Kung nais nyo pong babakunahan ang mga batang may edad 9 hanggang 59 na buwan, ay maaari pong magtungo sa ating Paltok Health Center para magtanong. Pangwakas, kung may mga tanong po tungkol sa health, ay maaari nyo po akong kontakin para maipaliwanag ang mga bagay na medyo malabo pa. Yun lamang po at maraming salamat. Manny Hermosa po, isang barangay, inyo pong barangay health worker, isang nurse, isang pampublikong dalungguro, naglilingkod para sa barangay 424 under barangay Captain Bert Nugid, ready to serve. Salamat po. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya.
Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mapagpalang umaga sa inyong lahat, mahal naming mga kabarangay. Ngayon po ay first semester calendar year 2021 assembly para sa barangay at mamamayan sama-sama at magkaisa upang labanan ang pandemya tungo sa isang ligtas, maayos at maunlad na pamayanan. Ako po si Kagawad Mary Ann Alonia, Committee Chairman of Livelihood. Isang taon na po natin nilalabanan ang pandemyang COVID-19. Paulit-ulit namin kayo pinakikiusapan, pinapaalalahanan na sumunod po tayo sa paghihigpit para sa kaligtasan ng lahat. Magsuot po ng face mask, face shield, pag-uukis maigi ng mga kamay, iwasan ang pag-standby sa mga kalsada o sa harapan ng bahay para maiwasan mahawa o mapasahan ng COVID-19 virus. Kami po ay nakikiusap sa mga magulang na mga batang nagkakalat sa kalsada para hindi po tayo magsisi sa huli pag magkaroon sila ng COVID. Ganun din po sa mga senior citizen, pinapaalalahanan din po namin na meron na po tayong curfew na pinaghihigpit at kailangan sundin mula 8 p.m. hanggang 6 a.m. Ganun din po sa mga 18 years old up to 59 years old ng 10 p.m. to 5 a.m. Kami po ay nakikipag-coordinate sa mga vendors natin bilang committee ng livelihood para sa construction and violating ng mga social distancing po. Sa serbisyong pamilihan para na tumutugon sa ating pang-araw-araw na pangangailangan ng mga komunidad, lalo na sa panahon ng quarantinas. Kami po na maasa po na aming mga kasamahan sa barangay, nagpapasalamat din po kami sa pakikipagtulungan ng Tau Gamma Pi Fraternity sa pagtulong sa amin sa pag-cleanup drive every Saturday. Kami po ay
nag-coordinate lahat na sumunod sa March 11 for earthquake bail. Then, yung distribution po natin ng mga food boxes galing kay Mayor Isko Moreno. And then, yung last January po, yung distribution po ng sa reference code. Kami po lahat ng barangay officials ay nagtutulungan, 10 na mga tanod at ating mga senior citizen officers para matulungan ang lahat at nasasakupa ang ating mga barangay. Sana po, lagi tayong mag-ingat at manatili sa bahay kung kinakailangan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kabarangay ng Portupor, at lalo na sa mga aking mga kapwa kagawad, higit sa lahat po sa aking pinamamahal na Chairman Lukid. Ako nga pala si Kagawad Romeo De Leon ng Head ng Cleanliness and Beautification. Ako po yung puso nagpapasalamat, nabawasan na po ang aking sakit ng ulo sa tungkol sa kalitisan. Yung pong tungkol po siya sa mga katunayan po, ito po sabi M-Therapeutic, sa M-Therapeutic po ay naging maganda na ang kalitisan doon. Wala na po nagtatapon ng basura na alanganin. At nagpapasalamat po na umpisi po na ibang magawad, lalo na si Gawad Daile, na nagkakaisa sila doon sa nagkaroon sila ng pinatawag na drum na pampasura. Hindi po nila nilalabas ang basura ng alangan ng oras. So, nilalabas lang po nila yun pagka dumating na po ang basura. Katunayan na tumutulong po doon yung nagtitinda ng buko. Kaya wala nang gaanong kalat doon. Pangalawa po, sa pamilya ko, kadalasan walang disiplina, ngayon may disiplina sila. Tinatapon nila yung basura pagka madaling araw. Pagdating ng basura, ng truck ng basura. At ganun din po ito sa lugar ng Ramon Magsaysay na Interpete sa kailang BJ. At tinulungan po ako ni Chairman Lupit na mga kumpise na paalisin ng mga nakakalat ng doon, mga karito, na halos doon natutulog na ginagawang bahay. Di lang po yun. Ang mga nagawa ko pong iba po ay ito po naman po sa mga kariton ay tila hindi para bang pasakit sa paningin ng tao yung kanilang karito. Kaya pinaganda ko po, pintura ko at pinagyan ko po ng lettering ng barangay Portupor. At hindi lang po yun, at dahil po nagre-report po ako ng thankfully na may kinalaman po sa segregation tungkol sa mga di nabubulok at nabubulok. Kaya po, yun po, nagpapasalamat po sa mga nasasakupan ko po at medyo nabawasan na po ang mga pasaway tungkol sa mga nagtatapon ng basura. Isa pa doon sa yan po sa Vicente Cruz, malapit kila Michael sa may computer shop, tapat ni Ed Agustin, ay hindi wala na po nagtatapon ng basura, gawa na po na inaayos yung pinto. At gano'n din po, kaya nga po lalo po ito, sana inuulit ko po ang segregated waste collection schedule. Ito yung naka-implement to, no? Sana po, wag po natin pabayaan to, nauulit na naman po ng tayo nakakalimutan natin magtapon ng mga nabubulok, hindi nabubulok. Sana nakikusap po sa inyo, lalo-lalo na sa mga talipapa. Pero sa talipapa naman ay nagtatapon sila sa oras ng pagtapon ng nabubulok, Lunes, Miyerkules, Biyernes, Linggo. At ito sa
ordinansa sa number 8572, Tapat-Ko, Libisco Ordinance. Ito po ay may penalties, Section 7 penalties. Maaari sana sundin po natin ito para sa kabubuti natin, kalinisan ng ating kapaligiran. First offense, warning, reprimand. Second offense, fine not more than 500. Third offense, fine not more than 1,000. Fourth offense, fine not more than 3,000. Fifth offense, fine not more than 5,000 or imprisonment of not more than 30 days or both are at the discretion of the court. Sa mga kabarangay po na paalala ko po sa inyo, dapat tayo po ay tulog-tulog sa kaligtasan ng apo. Oratio Imperata for protection against the COVID-19 virus. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Maraming salamat po sa inyong panonood at naway naunawaan ninyo at naintindihan ang aming mga ulat. Nais ko din pong pasalamatan ang ating mga buting panauhin kay Konsihala Science Reyes at Konsihala Chris Bacali. Salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming bilang pagbati at pagbigay ng mensahe sa ating mga kabarangay. Salamat po ng marami. Nais ko din pong hingin ang inyong pakikiisa at pag-unawa. Iwasan po natin ang paglalabas-labas kung hindi rin lang kailangan.
temang makilahok, makialam at makisa. Tama ba sila ko? Barangay. Repeat. Ay, I mean, mali, no? Ulit. Pwede doon. Pwede doon. Hindi. Hindi may splice. Wala isa. Magdamayan tayo at ikaw tayo lahat ay may karapatan na At sa ating punong barangay, Chairman Bert Nugit, sa patuloy na pagsuporta sa bawat activity ng aming